Hello, kamusta mga katagalog ko? Ako'y magbabalik at unti-unting maghahatid ng libang sa inyo at sana suportahan nyo pa rin ako. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay nagpapaliwanag na kung saan ang pangunahing karakter ay nagtataglay ng isang invincible domain. Sa madilim at mahanging gabi, isang masamang espiritu sa labas ay nakaamoy ng isang kaay-ayang bango. Ang mga sulok ng bibig ng masamang espiritu ay tumulo ng mga patak ng laway. Tila ang bango na ito ay isang pambihira. Biglang nanlaki ang mga mata ng masamang espiritu at agad itong sumugod patungo sa pinagmulan ng amoy. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Dapat kong hanapin ang napakabihirang katawan ng walang hanggang buhay at ito ay kainin, upang agad na makamit ang immortalidad. At ang katawan ng walang hanggang buhay na hinahanap ng masamang espiritong ito ay walang iba kundi si Chinchana. Siya ay isa sa maraming sawimpalad na transmigrators, dahil habang ang ibang mga transmigrators mula sa mundo, lahat sila ay nagtatagumpay sa kanilang mga paglalakbay at nagsisimula sa isang mataas na antas. At nang siya ay mag-transmigrate sa mundo ng cultivation, ang kanyang mga meridian ay barado, kaya't imposible para sa kanya ang mag-cultivate. Siya ay kinamuhian ng mga pangunahing sekta, ngunit ang pinakanakakagalit ay ang mga salita ng elder, enchantment, hindi ka walang kwenta. Ikaw ang maalamat na katawan ng walang hanggang buhay. Ang pagkonsumo sa iyo ay magdudulot ng agarang ascension. Kay gandang balita, kay kapanapanabik. At para sa kinalabasan na ito, ang masasabi na lamang niya ay kung hindi siya kayang mag-cultivate, ayos lang, ngunit bakit kailangang idagdag sa kanya ang ganitong setting at pagdusahan ang mga 3 taong ito? Napailalim sa hindi mabilang na pag-atake mula sa mga halimaw at demonyo, sa panahon ng pisikal at mental na pagpapahirap, at pinilit ang sekta na maglunsad ng maraming kontra-atake. Walang nagawa ang matanda kundi lumusot sa kawalan at dalhin siya rito para magtago. Sa pag-iisip nito, hindi na niya kayang tiisin pa. Sumpa! Tama na! Bakit ang ibang transmigrator ay umuunlad, samantalang siya ay kailangang magdusa ng ganito? Tanging ang langit lamang ang nakakaalam kung siya pa ba ay mabubuhay sa susunod na sandali. Paano siya kayang pahirapan ng langit ng ganito? Anya na kung may lakas ka ng loob, tamaan ako ng kidlat. Na para bang kinukumpirma ang kanyang mga salita, isang banal na kulog ang biglang bumaba mula sa langit at agad siyang nanlumo. Mabilis siyang yumuko ng 90 degrees para humingi ng tawad. Paumanhin po. Paumanhin po, nagbibiro lang ako. Hindi ito maaring magpatuloy ng ganito. Dapat na siyang bumalik at magtipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagtulog. Marahil bukas, ang matanda ay sasakay sa isang maswerteng ulap at sorpresahin siya ng isang inihaw na manok. At sa sandaling iyon, isang malambot at banayad na boses ng babae ang umabot sa kanyang mga tainga. Bigla siyang nakaramdam ng ginaw sa kanyang likuran. Sino ka ba? Ginulat niya ako. Kailan ka pa pumasok? Ngunit sa sumunod na segundo, biglang sumandal sa kanya ang dalaga, pagkatapos, bumulong siya sa kanyang sarili. Sinubukan ko na. Ito ang aura ng katawang walang hanggan. Habang tinitingnan niya ang dalaga sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang mainis. Hinalikan siya talaga nito. Kahiya-hiya naman. Hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya sa walang hiya na sa pilitang humalik sa kanya. Agad niya itong itinulak palayo. Ngunit tila ang kanyang pagtanggi ay nagustuhan pa ng dalaga. Gusto pa siya nitong gahasain. Paano niya naman papayagan yon bago pa mawala ang kanyang pagkabirhen? Sa huli, naitanong niya, tao ka ba o multo? Nang marinig ito, nabagabag ang puso ng dalaga at hindi nito napigilang ilabas ang kanyang tunay na anyo. Direkta siyang natakot. Magbalik ka agad sa inosenteng dalaga kanina. At bigla niyang naalala ang mga sinabi ng matanda. Malinaw nitong sinabi na basta't manatili siya rito, magiging maayos ang lahat. Lagot na. Malapit na siyang maubusan ng lakas dahil sa espiritong ito. At dahil hindi sumusunod sa karaniwang senaryo ang espiritong ito, direkta nitong kinagat ang kanyang balikat. Maari bang mamatay na naman siya? Ang kanyang 21 taong pagkabirhen, kasama na ang 3 taon ng reinkarnasyon ay hindi pa rin masosolusyonan. Sa huli, siya na naman ang magdurusa ng lahat. Sa sandaling iyon, sumabog ang isang malakas na puwersa mula sa kanyang loob. Sa wakas, nag-online na ang kanyang pinakahihintay na cheat code. Nakuha niya ang hindi malalabag na domain na nangangahulugang sa loob ng 2 metrong layo, siya ay walang kapantay sa langit at lupa.
Ngunit sa labas ng 2 metro, isa lang siyang talunan. Alam na niya. Paano naman kaya ang isang transmigrator na walang cheat code? At ang enchantress sa kanyang harapan ay sinupil din ng kanyang aura. Ikaw na isumpang enchantress. Oras na para sa kanyang pagkakataong gumanti. Ngayon, tingnan natin kung makakayanan mo ang kanyang hindi malalabag na dumain. Ngunit hindi naniniwala ang enchantress na ito na kaya niyang magbago mula sa isang piraso ng karne sa plato patungo sa isang lakas na nilalang. Nagpatuloy ito sa pagmamayabang ng may panghahamak, wala ka bang ideya sa iyong isipan? Kaysaya mo naman. Pagkatapos ng lahat, ang iyong mga atake ay kaya lamang akong kilitiin. Umasta ka at humiga ng masunurin, hayaan mo akong tamasahin ang iyong ambag. Kahit papaano, makapag-aambag ka sa huli. Sa pagtingin sa enchantress na ito na sabik ng mamatay, dineretsyo niya ang kanyang likod. Halika! Tingnan natin kung makakayanan mo ko. Ang enchantress ay walang anumang depensa at pumasok sa kanyang saklaw ng atake. Hayaan niyang ipakita sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging walang kapantay sa langit at lupa. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok. At ang buong mundo ay sumabog na nagdulot ng malaking butas. Ito ang tinatawag nilang paglusot sa kalangitan. Sa pagsaksi sa walang kapantay na tagpong ito, kahit siya ay humanga sa kanyang sariling lakas. Ito ay tiyak na hindi panaginip. Siya, sa wakas ay umiindayog ng diretsyo mula sa kanyang kinatatayuan. Siya, ang batang master, na hindi na kailangang mamuhay ng isang buhay ng pagtatago at pag-iwas. At ang kanyang cheat code ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na nalipol ng host ang pakalangit na multo. Nakakuha ng 10 puntos ng domain value. Para sa bawat 100 puntos ng domain na nakukuha, ang hindi malalabag na saklaw ng domain ay maaaring dagdagan ng 1 metro. Ang kasalukuyang hindi malalabag na saklaw ay 2 metro. Gayunpaman, kung paano makakuha ng mga puntos ng dumain ay naging isang malaking hamon. Ngunit kapag naiisip niya, kung ang kanyang hindi malalabag na dumain ay sumasaklaw sa buong kontinente, ano pa ang kailangan niyang alalahanin? Makukuha niya ang lahat ng kanyang gusto, maging ito ay ginto, pilak o mga kayamanan. Nang siya ay nalulubog sa pantasyang ito, binuhusan siya ng malamig na tubig ng hindi maaasahang cheat code na ito. Ang paraan upang makakuha ng mga puntos ng dumain ay kailangang tuklasin ng host. Simula pa kailan inaasahan nilang malaman ito ng host sa kanilang sarili. Sumpa. Ang sistem bang ito ay sobrang irresponsable? Tila ang host na ito ay hindi nakalulugod sa system. Natatakot siyang magutom hanggang sa kamatayan bago pa niya ito malaman. Hindi na siya kumakain ng ilang araw. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay sa itaas ng kalangitan, ang kanyang suntok ay direktang tumagos sa daanan na nag-ugnay sa itaas at ibabang mundo. Sinusubukan ding ayusin ng Heavenly Path ang pagkawasak. Ang sanhi ng kanyang atake ay sinusubukang takpan ang mga bakas ng pinsala, ngunit ang tagpong ito ay napansin na ng mga halimaw at demonyo sa loob ng 100 milya. Ano ang tumagos sa kalangitan? Ito ay isang himala. Maaari bang ang ilang banal na kayamanan ay nahulog sa mortal realm? Kahit na ang mga cultivator na mas malayo ay nakasaksi sa makasaysayang sandaling ito at nag-isip na ang celestial na phenomenon ay nagpapahiwatig ng pagbaba ng isang banal na kayamanan at ang kaguluhan ay malapit nang magsimula. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagkataon lamang nang ang isang tunay na kakilakilabot na espada mula sa itaas na mundo ang nahulog. At ang tagpo ay lumipat sa nakaraang Xuangwu Immortal Domain na nasa isang estado ng kapayapaan. Bigla ang dating buong Immortal Tower ay gumuho sa isang iglap at ang salarin ay, syempre, ang nakakapangwasak na suntok na kanyang pinakawalan. Walang isang lugar na naiwang hindi nasira sa paligid at kahit na ang pinakakahanga-hangang Immortal Tower ay direktang giniba ng suntok na yon. Isang kahanga-hanga at nakamamanghang espada ang lumipad palabas, sa wakas ay nabawi ang kalayaan nito. Habang umaalis ang banal na espada, isang alon ng galit ang nagmula sa gumuhong Immortal Tower. Ito ang tunay na master ng espada, na nagalit sa biglaang pagkawala ng kanilang mahalagang kayamanan at nananawagan sa kanilang mga tauhan. Sa ilalim ng malupit na kapangyarihan ng Divine Sword, dose-dosenang makapangyarihang aura ang mabilis na lumapit. Bagaman lahat sila ay tila mayabang, magalang silang yumuko sa Divine Sword at sinabi, "Pagbati, Divine Sword." Ang Divine Sword ay hindi nag-aksaya ng oras at direktang sinabi ang dahilan ng pagtawag sa kanila. Ang panghabang buhay na kayamanan ng Divine Sword, na nilinang sa Sword Casting Tower sa loob ng libu-libong taon,
ay inatake ng isang hindi kilalang anino ng kamao at nahulog sa mortal realm. Iniuutos ko kayo na bawiin ito para sa akin sa lahat ng paraan, at kung sinuman ang mangahas na manghimasok, ako, bilang isa sa mataas sa siyam na kalangitan ang bahala. Ang mga tinig ng 12 makapangyarihang immortals ay umalinggaw sa kalangitan na sumusunod sa utos. At sa wakas ay nagising siya. Hindi niya akalaing mahimatay siya sa gutom. Nakakahiya. Buti na lang at walang nakakita. Sa pagtingin sa nakakalat na lupa sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang mag-alinlangan sa isang sandali. Dapat ba siyang kumain ng kaunting lupa para punan ang kanyang tiyan? Ngunit agad niyang tinanggihan ang walang katotohanang ideyang ito. Hindi pa siya umabot sa puntong kumakain ng lupa sa ika-21 siglo. Tila siya ay umurong habang lumilipas ang panahon. Gayunpaman, isa pang tanong ang bumabagabag sa kanya. Mayroong isang formation sa templong ito na ginawa ng isang matanda upang pigilan ang mga halimaw at demonyo sa pagpasok. Hindi dapat posible para sa kanila na makapasok. Ngunit ngayong gabi, isang foundation establishment realm na babaeng multo ang nakapasok na hindi makatwiran. Maaari bang ang matanda ay wala na? Ngunit napagtanto niya, kahit na may mangyari sa matanda, wala siyang magagawa pagkatapos ng lahat, isa lamang siyang mahina. Maliban na lamang kung ang kanyang hindi malalabag na dumain ay maaaring gumalaw kasama niya, kung ang dumain ay maaaring sumunod sa kanyang mga galaw, kung gayon siya ay tunay na magiging walang talo, hahaha. Subukan natin. Sinubukan niya ito, ngunit hindi nakakagulat na nabigo siya. Sa sumunod na sandali, nang maramdaman niya ang panganib sa labas ng hindi lumalabas sa kanyang dumain, mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Sumpa. Ang direktang pakikipag-ugnay sa labas ng mundo nang walang proteksyon ng dumain ay nakakakilabot at nakakatakot. Tiyak na mayroong isang bagay na marumi doon sa pag-isip nito. Walang paraan na papayagan ng sistem na pagsamantalahan niya ang isang pandaraya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay punan ang kanyang tiyan at makakuha ng mga puntos ng domain. Ngunit kung aalis siya sa hindi malalabag na dumain, siya ay magiging parang isang kordero sa katayan, ganap na hangal na pag-ugali. At habang siya ay nagmumuni-muni, isang nagagalit na boses ang nakakuha ng kanyang pansin, at ang senaryo ng isang babae na bumababa mula sa langit, tulad ng isang harem novel ay naganap sa kanyang harapan. Hindi ko maiwasang mapatitig sa dalagang may pink na buhok na bumababa mula sa langit. Tila panaginip lamang at para bang isang nobelang harem ang bumubukas sa harap ng kanyang mga mata. Hindi pa rin niya maiwasang mapatitig sa dalagang na bumababa mula sa langit na tila isang panaginip. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaking may peklat sa mukha ang dumating. Tila hindi ka naman mukhang mabuting tao, bulyo nito. Sumunod ka na lang. Huwag mong subukang tumakas o papatayin kita sa isang sampal. Bagamat nakakatakot ang kanyang itsura, hindi naman natakot ang dalagang pink na buhok. Kung matapang ka, patayin mo na ako ngayon. Tingnan natin kung paano kahaharapin ang aking ama. Anya ng babae. Samantala, pinagmamasdan ko ang lahat ng nangyayari sa harap ko, hindi ko maiwasang umatras. Wala akong kinalaman dito. Maaari ba siyang magtago kung hindi niya kayang labanan ang mga ito? Iiwan na lamang niya ang espasyo para sila ang maglaban. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na malamang may pagkain ng mga taong ito. Sa wakas, hindi na siya magugutom. Ang atensyon ng dalagang pink na buhok ay napunta sa kanya. Paano nagkaroon ng mortal dito? Tanong nito. Ngunit hindi na siya ang dating siya. Mayroon na siyang cheat code. Agad siyang kumilos. Teritoryo ko ito at wala kayong pahintulot ko na pumasok dito ngayong nandito na kayo at maglakas loob pa kayong sumagot. Halatangang hindi ninyo ako iginagalang at ginugulo ninyo ang pagpapahinga ko. Kaya maging matalino kayo at ibigay ninyo sa akin ang lahat ng pagkain ninyo o pagsisisihan ninyo ito. Ngunit mas nagulat pa ang dalagang pink na buhok. Ang arogante naman ng mortal na ito. Maglakas loob ka bang haminin si Li Xiao? Balak mo bang mamatay? Sa kabilang banda, hindi naman naniwala ang lalaking may peklat sa mukha. Itinaas nito ang dalagang pink na buhok sa isang kamay at nagbabanta niyang sinabi sa kanya, mukhang gusto mo nang mamatay, ikaw na pulubing mabaho. Pagkatapos ay gumamit ito ng isang napakasamang teknik at binalaan siya na mag-ingat sa susunod niyang buhay at kontrolin ang kanyang masamang bibig. Habang pinapanood niya ang nakakatakot na sandata na papalapit sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Tutal, ngayon lang siya nakaharap sa isang atake mula sa malayo. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Nang mawala ang makapal na usok, namamangha siyang napagtanto na wala man lang siyang galos.
Agad niyang kinausap ang lalaking may peklat sa mukha na nasa harapan niya, "Sira ulo ka, hindi niya intensyon na patayin ka, ngunit naglakas loob kang tangkaing patayin siya. Tapos ka na." Muling nawasak ang pananaw sa mundo ng batang babaeng pink na buhok. Tila hindi niya maisip kung paano ang isang hamak na mortal ay makakaligtas sa ganoong atake. Gayunpaman, ang lalaking may peklat sa mukha ang mas takot, hindi maintindihan ang nangyari. Ang kanyang peklat na mukha ay nababalot ng malamig na pawis. Ngumisi siya, "Sira ulo ka, akala mo kaya mo siyang patayin? Kulang ka pa ng 10,000 taon. Tatayo siya dito kung may lakas ka ng loob na lumaban." Ito ay nagpagalit sa lalaking may peklat sa mukha at ang galit ay sumaikop sa kanyang buong isip. Ipinadala niya ang isang lingbaw na kutsilyo na nagliliyab sa dugo. Wala siyang pakialam kung sino ka, ngunit kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita ng walang pag-aalinlangan. Ang lalaking ito ay dumiretso sa kanya, nahuhulog sa kanyang hindi malalabag na domain. Ang iyong buhay at kamatayan ay nasa kanyang kontrol. Nang makita ang kanyang walang pag-iingat na anyo, hindi napigilan ng maliit na batang babaeng pink na buhok na mag-alala. Susubukan sana niyang mamagitin, ngunit napagtanto niyang huli na ang lahat. Nang makita ng lalaking may peklat sa mukha na tila walang depensa siya, hindi niya napigil ang ngumisi ng may kasiyahan. Ang isang hamak na mortal na tulad mo ay tiyak na mamamatay ngayon. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nahuli niya ang kanyang kumpiyansang atake gamit lamang ang isang kamay at tinuya siya, "Talaga bang iyon lang ang kaya mo? Hindi ka ba nagsumikap? Nakalimutan mo bang uminom ng gatas mo kaninang umaga?" Ang maliit na batang babaeng may pink na buhok ay mas lalong nagulat nang makita na walang kahirap-hirap niyang nahuli ito gamit ang dalawang daliri. Ang lalaking may peklat sa mukha ay agad na namutla. "Ikaw." Pagkatapos, oras na para magpakitang gilas siya. "Pinapayuhan kitang pag-isipang mabuti ang iyong mga aksyon sa iyong susunod na buhay." Casual niyang itinapon ang kutsilyo at madaling pinatay ang malaking lalaki sa kanyang harapan. Muling lumitaw ang prompt ng sistema na nagsasaad na ang host ay pumatay ng isang triple heaven cultivator sa Golden Core Realm at nakakuha ng 500 domain points. Nang mapagtanto ito, para bang nakadiskubre siya ng isang bagong kontinente. Tila ang pagpatay sa mga cultivator ay maaari ring kumita ng domain points. At ang isang cultivator sa Golden Core Realm ay nagkakahalaga ng 500 puntos, paano pa kaya sa mas mataas na level ng mga cultivator? Hindi na niya halos maisip. Ang system panel ay muling lumitaw at ipinakita ang kasalukuyang total na 510 domain points. Dapat ba niyang gamitin ang mga ito ng walang pag-aalinlangan? Agad siyang pumili na gamitin ang mga ito, pinalalawak ang invincible domain ng 5 metro. Umaasa ang system na patuloy na maging mahusay ang host at makakuha pa ng mas maraming domain points. Sa nakita niyang ito, hindi niya napigil ang tumalon sa tuwa. Papalapit na siya sa paghahari sa mundo. Ang kanyang pagpapakita ng napakalakas na kapangyarihan ay nag-iwan sa babaeng pink ang buhok sa estado ng pagkabigla, hindi makalma ng matagal. Maaari kayang ang mortal na ito ay isa sa mga legendary experts mula sa kabilang mundo? Hindi niya binigyan ng pansin ang babaeng pink ang buhok sa sandaling iyon at sa halip ay nabighani sa storage ring na nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ma-access ang mga cultivation resources ng walang naangkop na cultivation level. Noon lamang niya naalala ang babaeng pink ang buhok na nasa kanyang tabi. Ang takot na babaeng pink ang buhok ay nagsimulang magulat ng lahat sa naguguluhang paraan. Hindi na siya nakapagtanong pa ngunit ang babaeng pink ang buhok ay patuloy na nagsasalita ng walang tigil. Pinutol niya ito at sinabing patay na ang scar-faced man. "Maaari mo bang buksan ang storage ring?" Kinuha ng babaeng pink ang buhok ang storage ring at diretso niyang sinagot, "Syempre po." Pinipigilan ng kanyang excited na puso, nagtanong siya, "Maaari ka bang kumuha ng pagkain mula sa ring?" Itinaas niya ang inihaw na manok na kanyang pinapangarap at sumayaw ng todo kasama nito. Sa kanyang puso, patuloy niyang iniisip na kapag napag-isa na niya ang cultivation world sa hinaharap, magkakaroon din siya ng kakayahang protektahan ng matandang lalaki. Ngunit sa sumunod na sandali, ang babaeng pink ang buhok ay direktang lumuhad sa lupa at sinabi na may mukhang puno ng paghanga, na, "Senyor." Habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang 3 buwan, isang manok na routine. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ng babaeng pink ang buhok. At nag-aalinlangang nagsalita ang babae na iniligtas niyo po ang buhay ko na nangangahulugang mayroon tayong tadhana na magkasama. Maaari niyo po ba akong tanggapin bilang inyong disipulo? Tila takot na hindi siya papayag, idinagdag ng babaeng pink ang buhok, "Senyor, ako po ay napakagaling." Ngunit malinaw na wala siyang interes sa biglaang pagnanais ng batang babae na maging kanyang disipulo. Gusto pa nga niya ng 2 inihaw na manok. Gayunpaman, determinado ang babaeng pink ang buhok na huwag sumuko.
Ang senior ay tila isang malaking oportunidad at ngayon dapat itong sunggaban, gayunpaman, basta na lamang niya itong itinulak palayo. Para sa kanya, ang mga babae ay nagpapabagal lamang sa kanyang bilis ng pagkain ng manok. Bukod dito, kahit na gusto niyang gawin itong disipulo, ano ang maituturo niya? Hindi niya maaaring ituro dito kung paano maglaro ng mahjong o poker. Mas mabuting huwag itong ilga ng landas sa cultivation. Ngunit ang problema ngayon ay hindi siya maaaring umalis sa kanyang invincible domain at ang paglabas ay katumbas ng pagpapakamatay. Tila maganda na magkaroon ng isang taong magagamit upang humanap ng pagkain at inumin para sa kanya. Naglagay siya ng isang misteryoso at di maamong anyo. Para sa isang taong gustong maging kanyang disipulo, kailangan nilang lampasan ang 6 na siklo ng reincarnation. Ano ang nagpapaisip sa iyo na dapat kitang gawing disipulo? Tanong niya sa natigil ang munting nilalang sa kanyang harapan na iniwan itong nakatulala. Muli siyang nagsalita, gayunpaman, dahil mayroon tayong koneksyon, bibigyan kita ng pagkakataon. Hihintayin kitang tanggapin bilang isang honorary disciple at kapag napasa mo ang pagsubok, formal kitang gagawing disipulo. Sa pagkarinig nito, napagtanto ng munting babae na dumating na ang isang oportunidad at agad na lumuhad at walang humpay na pinupukpok ang kanyang ulo. Disipulo Lingbao, siya pala si Lingbao at nagbibigay galang sa master. Sa kanyang puso, at siya ay labis na nagagalak. Kamangha-mangha, sa gabay ng master, ang aking lakas ay tiyak na tataas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang system panel. Host ay nakatali sa isang master-disciple relationship kay Lingbao. Gantimpala, 100 domain points. Hindi niya inaasahan na ang pagkakaroon ng disipulo ay magbibigay rin sa kanya ng domain points. Kamangha-mangha, nakapagbukas siya ng isa pang paraan ng pagkakaroon ng domain points. Haha, si Lingbao ay natigilan din, hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ay mabilis itong umalis palayo sa kanya na sinasabi, Master, kailan po kayo huling naligo? Ang baho nyo? Sa pagkarinig ng reklamo ni Lingbao, hindi niya napigil ang mamula. Sa pagiging hinahabol at pinangangaso araw-araw, paano siya magkakaroon ng oras para maligo? Ngunit agad niyang binawi ang kanyang sarili. Disipulo, kunin mo ang malaking paliguan sa labas ng templo at hayaan mong punuin ito ng ulan. Oras na para maligo ang master. Si Lingbao, na tumanggap ng utos, ay masayang tumakbo upang maghanda. Pagkaalis ni Lingbao, hindi niya napigil ang maging mausisa at sumangot. Ganun ba talaga kabaho? Sa kanyang malalim na paghinga, ang amoy na iyon ay halos ikamate niya. Tunay ngang medyo matapang. Sa labas ng bahay, inilagay ni Lingbao ang isang malaking paliguan, naghihintay na mapuno ito ng tubig ulan. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Lingbao ng isang nakakatakot na aura na nagmumula sa kagubatan. Isang pares ng emerald na mata ang lumaki sa takot, at sumigaw ito ng malakas patungo sa bahay, may mali. May isang Golden Core Realm Tiger Demon na nagtatago sa labas. Kung dati, maaaring nanginginig na siya sa takot, ngunit ngayon, ito ay tiyak na isang experience package na inihatid mismo sa kanya. Domain points, narito na siya. Sa pagtataka ni Lingbao, iginiling niya ang kanyang sexy stride at lumundag palabas. Tara na, manggaso tayong magkasama, aking disipulo. Ngunit ang tigre sa sandaling iyon ay nanginginig ng hindi karaniwan. Naakit siya rito ng bango, ngunit nang makita niya ang lalaking iyon na pumatay ng isang multo gamit ang mga kamao na kasinlaki ng sandpot at isa pang taong nakakatakot, gusto na niyang umalis. Gayunpaman, ang bango na iyon ay masyadong kaakit-akit at patuloy itong pumapasok sa kanyang bibig. Sa hindi nakikita ang kahit ano sa labas ng bahay, hindi niya napigil ang iunat ang kanyang kamay. Ang pangingisda ay nangangailangan ng pain. Paano makahihikayat ng isang tigre kung walang pain? Hindi pa siya nakakakita ng sino mang lumalaban sa tukso ng Eternal Life Body. Sa pagmamasid sa kanyang mga aksyon ng walang pag-unawa, hindi napigilan ni Lingbao na magtanong, Master, anong uri ng martial arts technique ang ipinapakita nyo? Gayunpaman, kasalukuyan niyang sinusubukan kung ang kanyang invincible domain ay maaaring ihiwalay ang aura ng kanyang Eternal Life Body. Dahil dito, dahil hindi na nakayanan ng patuloy na pang-aakit ng kanyang Eternal Life Body, hindi na nakatiis pa ang Tiger Demon. Sino ang makakatanggi dito ng walang pag-aalinlangan? Lumundag ito palabas ng mga palumpong at sumugod patungo sa kanya, ngunit nanatili siyang kalmado at mahinahon. Siya ay isang lalaki na may invincible domain, ang isang hamak na Tiger Demon ay walang halaga. Gayunpaman, ang impluwensya ng kanyang invincible domain sa kanyang amoy ay kailangan pa ring imbestigahan. Samantala, si Lingbao ay nagpapanik na at magiging kasinungalingan kung sasabihing hindi siya natatakot. Pagkatapos ng lahat, siya ay ganap na walang galaw. Malinaw na ang isip ng Tiger Demon ay nalambungan ng bango na kanyang ibinubuga.
Kung paanong may mga kwento ng mga lalaking nagiging galit para sa kanilang mga kasintahan, ngayon naman, mayroon silang tiger demon na nagiging galit para sa walang hanggang buhay. Ngunit nang ang kaibig-ibig na malaking pusa ay pumasok sa kanyang invincible domain, hindi nito napigil ang manginig. Ano? Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Tiningnan niya ang malaking pusa sa kanyang harapan at hindi napigil ang tumawa. Anong masamang intensyon ang maaaring mayroon ng isang kitty? Gusto lamang nitong kumain ng mga tao. Sa kasamaang palad, gusto mo akong kainin. Oras na para gawin mo ang iyong huling kontribusyon, munting kitty. Si Ling Bao ay natigilan din. Master, tumayo lang kayo at natalo niyo ang Golden Core Realm, Tiger Demon. Pagkatapos ay inutusan niya itong patayin ng Tiger Demon. Si Ling Bao ay mas lalong sumaya na sinasabing, Opo, Master. Hinugot ang kanyang malaking cleaver, naisip ni Ling Bao sa kanyang sarili, tunay ngang ang pagiging isang disipulo ay ang tamang pagpipilian. Dapat kong hawakan ng mahigpit ang hita ng aking master at tamasahin ang mga benepisyo ng pagsunod sa kanya. Sa sumunod na sandali, tinipon ni Ling Bao ang kanyang lakas at hinampes ang Tiger Demon, ngunit ang kanyang espada ay agad na nabasag. Si Ling Bao ay nagulat at pagkatapos ay sumigaw, Master, anong gagawin natin? Hindi niya gustong magpasikat, ngunit pinilit siya ng mga pangyayari. Talaga bang ganito kahirap maging isang invincible man? Agad niyang pinulot ang basag na espada ni Ling Bao at humarap dito. Manood kang mabuti, isang beses ko lang itong gagawin. Nang walang anumang teknik basta na lamang niyang itinaas ang kanyang kamay at nagbigay ng isang hampas. Gayunpaman, ito ay isang hampas mula sa kanya na nagtataglay ng invincible domain. Kahit na ito ay isang casual na hampas lamang, pinugutan nito ng ulo ang buong dimensional, celestial tiger demon at kumita ng 800 domain points. Ngumisi siya ng may paghamak. Si Ling Bao ay natigilan. Bagaman inaasahan na niya ito, ang katotohanan ay nakakagulat pa rin. Talagang ang napatay niya ito sa isang hampas lamang ng espada. At muling ipinaalala sa kanya ng system na ang invincible domain ay maaari talagang i-upgrade. Sa pakiramdam na napakagaling, ginampanan niya ang papel ng isang walang alalang boss. Disipulo, ipinauubaya ko na sa iyo ang iba. Tandaan mong hiwain ang karne na para bang naghihiwa ka ng baboy. Tinanggap ni Ling Bao ang espada, si Ling Bao ay natigilan din. Master, samantala, sinimulan niyang pag-aralan ng kanyang invincible domain. Ang Invincible Domain System 1.0 ay walang kapantay sa lakas, gumugol ng 800 domain points upang mag-upgrade sa 2.0 na nagbubukas ng kakayahang manipulahin ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Biglang may isang mahalagang kaisipan na pumasok sa kanyang isip, kaya inutusan niya si Ling Bao, ang Tiger Whip ay isang mahalagang bagay, siguraduhing panatilihin itong ligtas, huwag itong aiwawala. Namula ang mukha ni Ling Bao at sumagot, naiintindihan, Master. Isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip at tinanong niya ang system tungkol sa kasanayan ng pagmanipula sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang system na ito ay tunay na isang aso sa gitna ng mga aso na tumatangging magbunyag ng kahit ano. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko at mag-upgrade upang makita kung ano ang mangyayari. Nagbigay rin ng system ng isang user-friendly na prompt, ina-upgrade ang system, mangyaring maghintay. Sa isang ding, matagumpay na na-upgrade ang system at na-activate ang bagong kakayahan na manipulahin ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Pagkatapos basahin ang pagpapakilala sa bagong kakayahan, hindi niya napigil ang bumulalas, ito ay hindi kapanipaniwala. Ang pagmanipula sa lahat ng nabubuhay na nilalang ay nangangahulugang magagawang gisingin ang kanilang katalinuhan at kontrolin ang lahat sa loob ng Invincible Domain. Sa pagkakita sa gayong kamanghamanghang paglalarawan, mabilis niyang tinawag ang kanyang maswerteng disipulo, dali, dalhan mo ako ng 2 talam ng damo. Tila nahihirapan si Ling Bao na umangkop sa kanyang biglaang pagbabago ng ugali, nag-atubili sandali at pagkatapos ay tumakbo upang sumunod. Gusto niyang makita kung ang kakayahang manipulahin ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay kasing lakas ng inilarawan.